balikan naman natin ang detalye ng balitang formal na pagbubukas ng Asia Pacific Economic Cooperation Summit, Leaders Summit, kung saan ay nandoon ang ating mahal na Pangulong Aquino sa APEC Business Advisory Council, sa ABAC, at ang benepisyo ng APEC para sa mamamayang Pilipino sa report ni Rocky Ignacio live. Rocky? Maraming salamat, Aljo. Nagsimula na nga ang 2 araw na APEC Leaders Meeting kung saan muling binigyan diin na ang pagtamo ng inclusive growth ang prioridad ng mga APEC leaders. Samantala, sinabi ni Pangulo Aquino na positive innovation ang dapat umiral para matamo ang sabay-sabay na kaunlaran. Formal lang tinanggap ni Pangulo Aquino ang 20 global leaders para sa pagbubukas ng 2 araw na 2015 APEC Leaders Summit. Sa PICC, malugod na tinanggap ng Pangulo ang mga leader ng member economies para sa taunang economic meeting na sinimulan sa APEC Business Advisory Council o ABAC. May tema na APEC 2015 na Building Inclusive Economies, Building a Better World. Nakasentro ang pulong sa regional economic integration, pagpapalakas ng small and medium enterprises sa regional at global markets, pamumuhunan sa human capital development at pagbuo ng matatag na mga komunidad. Bagamat hindian niya itong unang pagkakataon na gawin sa bansa ang Global Economic Meeting, iginit ng Pangulo na may mga iba pang prioridad at pangangailangan ng maraming bansa kasama na ang Pilipinas. Una nang binigyan diin ng Pangulo ang pagbibigay ng positive innovation o tamang solusyon sa problema katulad niya ng epekto ng kalamidad na dala ng climate change. Higit pa ng Pangulo, ito rin ang tutulong para mapataas pa ang pag-asa ng mamamayan sa mas mabuting buhay. When natural calamities hit, we have to take immediate actions to make sure we not only secure our people ahead of time, but also build back better afterwards. When there are significant movements in the global economy, we need to revisit our policies to make sure our economies and our companies not only act swiftly to adjust, but remain competitive in a new environment. There is also disruption in a positive sense, where a few innovative companies broaden our technological frontiers, dramatically alter the market, and thus push all other firms to adjust to the new norm. Disruption can also be a strategy to enable government to challenge the status quo and adopt wide-ranging reforms to make sure that our progress remains equitable. Our gathering today is an exercise in positive innovation. Confronted by an increasingly complex, interconnected, and unpredictable world, we are all challenged to look at trends that may cause disruption so that we can act with resilience and craft a response with inclusivity at its core, ensuring no one is left behind. These two elements are at the heart of the report prepared by our friends at ABAC, aptly themed, Resilient, Inclusive Growth, a Fair Deal for All. Kabilang naman sa rekomendasyon ng ABAC ang pagpapalakas ng hakbang sa pagtawo ng inclusive growth para sa mas matatag na ekonomiya, pagbuo ng Asia-Pacific Coalition sa epesyenteng serbisyo, pagpapalakas ng rule of law at food security. Iminungkahi rin ang pagpapalawak ng APEC e-commerce at policy framework. Umabot sa mahigit 80 pahina ang rekomendasyon ng ABAC. Nakapaloob dito ang dapat pagkilos dahil aabot na sa 8 bilyon ang populasyon sa loob ng member economies sa 2025. Humarap ang Pangulo sa APEC Business Advisory Council o ABAC ang venue para sa pagbibigay ng rekomendasyon ng mga prioridad sa larangan ng pagnenegosyo. Ang payat rekomendasyon ng ABAC ay isang mahalagang instrument para sa pagsusulong ng mga pangunahing agenda at inisyatiba ng APEC kasama ng APEC Business Travel Card, Free Trade Area of the Asia Pacific, Policy Partnership on Food Security at Asia Pacific Infrastructure Partnership. Excellencies and partners from ABAC, allow me to state that we in APEC are truly grateful for the efforts of ABAC. The report you presented today encourages all of us to find ways to further enhance symmetries between us and among all economies of our region towards strengthening trade and investments and promoting sustainable development and inclusive growth in the Asia-Pacific. By so doing, we open more doors of meaningful opportunity for all our citizens. Taong 1996 na idaos sa Pilipinas ang APEC Summit kung saan nasa 50 milyon pa lamang ang populasyon ng bansa na dumoble na matapos ang 20 taon. Samantala, itinuring naman ng Pangulo na ang summit ngayong taon ay isa pa rin pagkakataon na gawin niya ang mga mahalagang hakbang para sa interes ng mga Pilipino bago pa man matapos ang kanyang termino sa susunod na taon.
Nauna nang sinabi ni Pangulong Aquino na ang APEC Leaders Summit ay magsisilbing window o bintana ng Pilipinas sa mundo para makita pa ang potensyal sa larangan ng pamumuhunan. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa World Trade Center. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.